Anong word of endearment yung dalawa? Babe. Babe. Kasi dati chubby ako eh. Kaya ang tawagan namin. Paano ba nag-start yung love story niyo ni Jem? When I went to the fast food dito sa may Valenzuela. Caloocan pala, sorry. Ako, It's hindi ba Caloocan. yung taga Valenzuela? Na-chismis pa ako sa family niya na meron na raw akong asawa. Yung mga DJ na yan, mga iisang mga karakas na mga yan, mga manluloko yan. Pinilit ko siya na sumama ka sa akin. Kasi may mga sa mga first, fifth na transfer, may hindi sila ginawa na ginawa nung doktor namin. Umabot kami ng Millions. 5 million pesos. Tapos sabi niya, sorry babe, hindi kita kayang bigyan ng baby. Masarap siyang mag-bake, magluto. Nagbe-bake to ng cookies. Masarap ang cookie niya. Basta patok, pag-usapan natin yan. Mas pinatindi, mas real talk na kwentuhan, hindi chika lang. Kasamang dalawang papa nyo na updated sa latest happening. Let's talk what's patok here on Papa Talk Season 3 powered by Bingo Plus. Kung kasiyahan ang hanap mo, ay sakto naman kami nandito. Masayang kwentuhan, puro tawanan, pwede rin naman seryosong usapan. So don't be sad cause we are here with Papa Dudot and Papa Marky. Papa Talk, let's talk what's patok. Papa Talk, sa Papa Talk, let's talk what's patok. Yeah, sa Papa Talk, let's talk what's patok. Papa Talk, sa Papa Talk, let's talk what's patok. Papa Talk. At syempre, bago ang lahat, binamati po natin ang isang magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Anumang oras ninyo pinapanood ang aming Spotify sa mga oras na ito. Kahit na anong mga pagsubok ang ating pinagdadaanan, syempre, kailangan ngitian mo lang lahat ng mga problema. Lalo na ngayon, di ba? Usong-usong ngayon yung pagbaha, Papa Marky. Nako, syempre yung mga kurap. Dumadami. Mga kurap. Alam mo kung may baha, may buhaya daw eh. No? Ay, partner yan eh. Partner may yan. baha, may buhayang lumalangoy. Oo, pero anyways, ang mga Pilipino naman ay mga resilient sa mga baha-baha at siguradong mahuhuli din natin ang mga buhayang yan. And speaking of mahuhuli namin ang inyong kiliti dahil eto na, ready na ba kayo sa good vibes? Kwentuhan, kulitan at walang humpay na tawanan, dito lang yan sa Papa Talk. Nako, syempre, dahil ito po ang mga papa nyo dito sa Papa Talk, the first ever podcast powered by Bingo Plus. At kaya wag magpahuli, follow na ang aming streaming ng Papa Talk sa Spotify at sa lahat ng aming mga social media pages. Alam mo, Papa Marky balita ko napaka-special daw ng ating guest ngayong araw na ito. Nako, hindi kami nahirapang kausapin. Talaga? Isang sabi lang, oo na. Isa lang muna agad kami. Nako, sino kaya yan? Nako, ito na. Excited na po kami. Ito ito yung kauna-unahang interview sa kanila after their biggest day sa buhay nila. Oo, tama-tama. Di ba nauso ngayon yung mga break-up? Ay, Dapat pag-usapan naman natin yung mga good vibes. Yan. Kung nag-break si Gerald at saka si Julia, eto naman, talagang napirmahan na sa papel. kumbaga parang signed, sealed, and delivered. Oo, tie knot na kumbaga, no? Ang kanilang relationship. At balita ko, malapit daw to sa aking puso. Ilaw na patawa. Talaga naman, papakiligin tayo ng dalawang ito na guest natin for today. At balita ko, mas makikilala nyo daw ako dito. Parang alam ko na. Ikaw wala yun. Ako pala yun. Ako pala ang pag-uusapan ngayong araw na ito. Nako, excited na kami dyan, Papa Dudut. At syempre, ang iyong better half. Oo. Mukhang, kaya
Kaya pala nangingintab ka dyan, ha? Oo, Pare Koy, ha? nangingintab ako eh. O, kita nyo Oo. naman. O. Akala ko, dahil mahal ngayon ng bentahan ng gramo ng ginto. Nag-invest ako. Pero meron, nagpatali ka na, pare ko. Oo, ganun talaga. Pero naisip ko, investment din to pag kinapos. Ayan. Nako, hindi na po natin papadagalin pa dahil nandito na silang dalawa. Kaya naman, Kapatok Reveal! Meet the woman who knows Papa Dudut best. His partner in life, love, and laughter. Our special kapatok, Jem and Papa Dudut. Kaya heto na, hindi na natin papatagalin pa. Excited na ang bawat isa kasi balita ko bagong kasal. Ating guest for today, please welcome Papa Dudut and Jem. Bakit ganun? Parang may halong kilig. Kilig sa taglamig. Huy, pare ko, kanina nandito ka lang, ngayon nandiyan ka na. Nagtaka nga ako, bigla akong teleport. Ayan. Dito katabihan mo ako, asawa. Uy, asawa. Anong word of endearment yung dalawa? Babe. Babe. Kasi dati chubby ako eh. Kaya ang tawagan namin. Grabe naman. Grabe naman yung Papa Dudut. Sabi ko sa kanya, bakit ba babe? Kasi you're so chubby. That's the reason. Hindi, bento ko lang. Hindi kasi kung makikita nyo, paki-focus mo kay Papa Dudut Ayan. ng camera. Ano Papa Dudut ang sikreto? Bakit ganyan? Parang last nating video. Last week lang mataba ako, di ba? Last week, Oo. ang galing ano. Nag-magic. Hindi, ilang linggo na pong lumipas kasi noon. Ang ginawa ko lang po, iniinom ko yung tubig baha. Tapos Sobra sa na-hospital ako, gano'n. Kaya talaga kayo ha, yung mga taga-ano ha. Yun. May joke lang. Ano lang, healthy living, tapos diet. Talagang healthy lang ako lagi. Wow. Kasi, ang sabi ko nga, magpapakasal ako kapag healthy na ako. Yun yung prerequisite. Oo. Parang nagising lang ko isang araw, sabi ko parang gusto kong sumeksi uli. Kasi syempre yung mga anak namin ni Jem, 1-year-old and 6 months pa lang. So gusto ko ma-prolong yung aking buhay. Buhay. Oo, ma-prolong, no? At maalagaan ko pa yung mga anak ko. Nako. Teka lang. Nandito na ang better half mo. Ipakilala mo Bumati ka naman, Jillian. Jillian Ward. Hindi, si Jem. Hello po sa inyong lahat, sa nakikinig. Di ba? Pati boses, hello po. Parang si Jillian, ano? Demure. Demure. Okay. Oo. Nako, hindi na natin papatagalin pa ito, Papa Dudut. Paano ba? Sa umpisa muna tayo. Paano ba nag-start yung love story niyo ni Jem? Ikaw ba magkukwento ako? So ganito kasi na-invite ako ng tita niya na kaibigan ko to visit sila sa party kasi birthday ng inaanak ko. So pamangkin ni Jem yun. Then when I went to the fast food dito sa may Valenzuela, Caloocan pala, sorry. It's Ako, Caloocan. iba yung taga Valenzuela. Iba yata yung napuntahan ko yun. Hindi, kasi ano yan boundary kasi yan So sa Caloocan, anong pangalan ng branch na yun? Bagong baryo. Bagong baryo, yan. So, nung nagpunta ako doon, dapat nga hindi ako pupunta eh. Parang marami akong ginagawa. Pati yung regalo ko, binalot ko na sa likod ng kotse. Ganun ako ka-busy. Pero parang may bumulong sa akin na I really need to go there. So, nung pumunta ako doon, pagpasok ko, nakita ko kagad si Jem. Tapos sabi ko, ang sexy naman ito. Ay! Ang ganda naman ito. Doon ako na love at first sight. Talagang na-in-love ako sa kanya. Inaamin ko naman yun, no? So, parang siguro ginagayuma din in a way. May joke lang. Pogi, ano? So, nagkaroon ako ng interest sa kanya and after the party, ako yung nagpresenta na ako na yung maghahatid sa kanila. That day? Kasama nung tita niya. Kasi isa lang kami ng way eh. Okay. Then, Or the rest plinano mo is talaga? history. Ha? Plinano mo talaga. Plinano ko talaga. Tapos yung tita niya, ito nakakatawa kwento. Yung tita niya, uupo sa tabi ko, sa harap ng kotse. Ay, tita, hindi ka dyan. Si Jem dyan. Totoo. So, yun syempre kinikilig ako, kalapit ko yung napakagandang babae. And this was 11 years ago. 11 years ago. More than a decade. Yes. Wow. So, yun na nga, nagka-interest ako sa kanya and I found out na meron siyang baby, 2 years old na baby. Pero I found out na hiwalay na sila ng boyfriend niya. Buti boyfriend pa lang, hindi asawa. Then, in a way, nagtataka rin ako sa sarili ko na bakit
parang eager pa rin ako kahit nalaman ko yun. Ako effective yung Kasi nga yes, yun nga yung sinasabi ko, nagayuma yata ako eh. Okay. And siguro, pag talagang in love ka, wala ka nang titingnan na kahit na ano. Grabe. Pero, ano naman yung parehas ba yung naramdaman? Ayan na. Na love at Aminin first mo na sight? rin na love at first sight ka sa akin. Go! Jem. Hindi, nung nakita ko siya, hindi ko siya kilala. Ay, hindi mo kilalang Papa Dudut? Hindi. Yung number 1 DJ? Hindi, Wala? promise. Okay. That was 11 years ago eh. Oo. Tapos yung mascot, tapos yung mga staff, kinikilig sila basta tumitili Yung sila. mascot? Oo, mascot. Nag-alis siya ng... Sino mascot? Si Papa Dudut? Hindi, nag-alis Kasi siya ng laki ko yung head. mascot dati. Tawag din yung head ng mascot, inalis niya, tapos kinikilig sila. Aha. Tapos sabi ko, bakit ba ito kinikilig? OA na. OA, ay show OA! Oo. Pero lahat payat pa sila. ako noon. Okay. Ay, Payat pa ako noon. Oo. Para lang magpa-picture sa kanya. Oo. Tapos after noon, Then, pinakalala ka na sa akin. nalaman niya na ako si Papa Dudut. Ayun, pero kilala mo na way back then si Papa Dudut. Hindi rin. As a DJ. Wala kang ideya talaga. Oo. Pero napapakinggan mo na ako, di ba? Hindi Hindi ako rin. nakikinig Hindi na pala ako radio. sikat sa kanya. So ngayon, naramdaman mo na ba na medyo nagpo-first move, dumada-move si Papa Dudut doon sa party? Hindi, akala ko friendly lang. Friendly lang. Yeah. Naging unfriendly lang ako sa tita niya kasi nga hindi ko pinayagan na makaupo sa harapan. Dapat si Jem dyan. Sa likod ka. Oo. Chance ko na to. Ngayon, anong ginawa mo na right after? Ano ba yun? Wala naman, okay lang. Sumama kami sa kanya. Oo, Tapos hinatid ko as sila. a family kasi. Oo. Kasama namin si mami ko, tsaka yung tita ko. Oo. Tapos si Kai, Tapos tsaka nakikipagkaibigan ako sa nanay niya. Pero alam mo, may very talagang mahiwaga ang tadhana. Kasi na-meet ko yung mami niyang una kesa sa kanya. Tapos nabanggit sa akin na may anak siya. Kaya lang sayang, hindi mo na pwedeng ligawan yun. Kasi may boyfriend na yun. Nung okay Siya pa pala sila. yun. Siya pala yung kinikwento. Oo. Kasi nga parang mga common friend ba? Yung parents niya? Kasi same. Oo. Yun nga, kasi yung tita niya ang kaibigan ko, tapos kapatid nung tita niya, yung mami niya. So talagang on a circle. Pero mas nauna ko pang makilala yung mga Thunders. Yung mga tita, Bago siya. yung mami niya, bago siya. Kasi At kung hindi talaga ako makikilala niya dapat noon, kasi may boyfriend siya. Kumbaga mapamatay yung yung opportunity na makipagkilala ko kapag nalaman ko na meron siyang boyfriend. Tsaka sinabihan ka na nung ina na may boyfriend na. So Oo. stop na, period na. Pero Correct. sabi mo kanina, you do the research. Talagang interesado ka sa isang tao. Kasi nagandahan talaga ako sa kanya kasi yung mukha niya mukhang Barbie, petit. Ito yung picture, ayan Yan ang itsura niya dati. Talagang petit, maganda, artistahin. Syempre kung artistahin yung babae, yung lalaki ganun din, di ba? So naghahanap ako ng bagay sa akin. So and the rest is history. Okay. So dumating sa point ng relationship namin na inako ko na yung responsibility sa baby niya. Sige, pag-usapan natin yun. Sabi mo, you do the research, nalaman mo na single mom. 2 months pa lang. Hindi 2 wala years. tama ba? 2 years, sorry. 2 years, single mom. Hindi ba na-off ka? Kasi maganda ka na maganda na siya. Itong babaeng gusto ko. Nung nalaman mo single mom, hindi ba, off to? I need to find someone na lang. Yung single. In a way, mayroong konting hesitance sa sarili ko kasi syempre iniisip ko yung sasabihin ng family ko. Pero sabi ko nga sa iyo, kapag in love ka, talagang you will do anything for love, 'di ba? So sinekreto ko sa family ko na sinama ko na siya sa bahay. Talagang tumira na siya sa bahay, pinilit ko siya na sumama ka sa akin. Nung may sapilitan po Agad-agad. nangyari. Oo, pinag-resign ko pa siya sa trabaho niya. Pero prior to that, lagi kong pinupuntahan yung restaurant na pinagtatrabahuhan niya. So lagi akong umu-order doon ng mga Japanese food kahit na kaya yata ako tumaba kasi kahit na hindi ako nagugutom, bumibili ako para lang makita ko siya. Oo. Tapos yung mic daw ilapit mo, babe. Ayan, para mas maganda. Sige, Jem, 2 years na hindi okay yung relationship mo, kaya iniwan mo yung ex mo. Tapos here comes Papa Dudut. Hindi mo siya kakilala, unti-unting pinasok ang puso mo. So, paano ang proseso right after that na nararamdaman mo si Papa Dudut interesado sa iyo?
masipag siya manligaw. Everyday siya kasi, totoo yun, everyday siya nagpupunta. Like, Galante. pag out ko ng 10, nandun na, nagugulat ako. Sundot hatid ka? Oo. Oh. Hindi nathatid, sundo lang. Sundo sa Every trabaho. night, oo. Kasi After yung work. may ibang magsusundo sa kanya. Talagang ako na yung sumusundo sa kanya noon. Oo. Okay. Binakuran mo na! Oo, tapos nung panahong yon, na-chismis pa ako sa family niya na meron na raw akong asawa. O, ikaw ba yung na-chismis? Oo, sabi ko parang yung baliktad. So may nagbalita sa kanila na wag ka magpapabola kay Papa Dudut kasi yung mga DJ na yan, yan tulad nila Papa Marky, nila Papa Hindi Dudut. mo makakilala noon. Ganun ba? Ganun ba? Yung mga DJ na yan, mga iisang mga karakas na mga yan, mga manluloko yan. Mga pogi ang boses. Tapos yung mga babae, bibigyan ng this song is dedicated to the girl. Ganyan ang mga diskarte ng mga DJ. Kaya yung ibang DJ, sinumpa yung social media kasi nakita na yung mga mukha nila. Nagpapanggap silang pogi. So anyways, hindi naman tayo affected doon, Papa Marky. So, pinatunayan ko din sa family niya na chismis lang po yun. Tito OG. Jem, paano yun? Yung struggle na yun na, stop na, hindi pwede si Papa Dudut, manloloko yan. Ngayon, binabakuran ka na niya. Paano, the family naman ngayon, yung issue ngayon dito. Wala nang deadma lang. Tuloy pa din. At saka At saka mas more of during that time, hindi nila alam ng family ko na we live together na. Oo. Hanggang sa nahuli kami sa isang mall ng kapitbahay namin sa Quezon na nagsumbong sa nanay ko na, yung anak mo pala may anak na. Dala-dala yung bata. And Chismis talaga na si babae. Kite yun. During that time, 2 years old si Kite. So, tumawag yung nanay ko, may anak ka na daw. Ganyan, ano yun? Then, kailangan ko nang i-explain. And yung nanay ko naman, nung una, medyo hesitant siya kasi syempre, ayaw niya ng may extra baggage yung anak niya. Which is very normal sa isang nanay. Kaya lang, na-realize din kasi ng nanay ko, na pina-realize ng stepfather ko sa kanya, na ikaw din naman, sabi niya dun sa asawa niya, which is my mother, ay, di ba, after mamatay nung tatay ko, dalawa kami nung anak ko, nung kapatid ko, yung nanay ko nag-asawa uli eh. So, tinanggap din si mother ng stepfather ko. So, parang na-loop, no? Yung nangyari, naulit sa amin ni Jem na sa part naman namin is may anak na si Jem. So, naintindihan ng nanay ko na, nga, sa bagay, ako din nga eh. May 2 anak na ako nung nabalo ako. Then nakapag-asawa pa ako. Then naging supportive naman si mother in a long run, di ba? Actually, si Jem nga nagsusumbong sa nanay ko lagi. At dumarating sa point na parang kinakampihan pa ng nanay ko si Jem. Noong mga panahong nagkakaroon kami ng konting iringan, struggle, which is very normal sa aming relationship. Kanina sabi ni Papa Dudut galante. Or ikaw ba, Jem, nagsabi galante? O si Papa Dudut lang? Ako nagsabi, mayabang lang. Wala lang. Gaano kagalante na nakarelasyon si Papa Dudut nung boyfriend, girlfriend, tapos nag-live-in na kayo? Galanting practical lang ako. Oo. Pero may isa siyang engrande talaga nung parang nag-ask siya, parang will you be my boyfriend? Nakakatawa kasi Girlfriend. will be my girlfriend pala. Oo. Hindi kasi may isang, yung bouquet niya, parang pang miss you, sobrang laki. Kasi laki ng table. Hindi mo na maalala yun. Nakakahiya. Yeah, nakakahiya kasi naka-duty ako. Tapos yung mga ka-worker, inaasar ako, lahat sila kinikilig. Sabi ko, sa akin ba yan talaga? May nag-deliver kasi na iba. Tapos yun, sobrang laki, as in, ang laki ng bouquet. Tapos, alam mo ba, akong pumili nung magdi-deliver, dapat yung pangit na magdi-deliver. Mas pogi sa akin. May issue nun, yung nag-deliver na yun, siya din yung nag-deliver sa akin. Sabi ko mo, naligaw sa'yo dati. hindi, yung dineliveran niya, nagkabalikan sila. Parang ganon, yung nag-deliver ng bouquet. Artist yun. Artist. Oo, yung dineliveran niya, tapos nagkabalikan. Tapos sa amin, parang start. Naalala ko na yan. Naghiwalay kasi si Bong Navarro at saka yung jowa niya. So, yung flower shop na kung saan kumuha si Bong, doon ako kumuha ng bulaklak. Kasi nabalitaan ko na nagkabalikan si Bong at saka yung jowa niya. So, gusto kong swertehin, doon ako kumuha ng bulaklak. Pati mga dedaling ganon. Oo, naniniwala kasi ako sa mga jinx at saka yung mga swerte-swerte. Pero sino sa inyong dalawa unang nag-I love you? Eh di syempre ako. Ako yung unang nakaramdam ng na in love talaga ako sa kanya.
Tapos sabi ko, ang tagal naman mag-I love you back nito. mga ilang taon magbago na joke lang. Nag-I love you din naman siya agad eventually. And alam mo, mapapatunayan ko sa inyo, talagang in love ako sa kanya kasi dumating sa point na pinatigil ko siya sa pagtatrabaho niya kasi gusto kong mag-focus siya sa bata at bumalik siya sa pag-aaral. So ako yung nag-provide. Sponsor? Yes. DOM. Sugar daddy? Sugar daddy. Kasi alam mo yung daddy ko, in real life, yung biological father ko, pinag-aral yung nanay ko. So gano'n na naman, naulit na naman sa history na nangyari sa parents ko, ginagawa ko na naman. So graduate si Jem ng HRM. Uy! Oo. During pandemic. Yung pandemic. Ano, hindi pa siya, na-stop siya, tapos pinagpatuloy lang. Kasi pinatigil ko siya sa pagtatrabaho. Kasalanan mo talaga. Sabi ko, tumigil ka magtrabaho, mag-aral ka na, akong bahala. Grabe pala yung suhol sa'yo, no? Oo. Diba? So lahat Piliin magpapaibig. mo, pag-aaralin kita. DOM na DOM, Pops. Correct. Oo. Para kang, ang tawag dito, baklang magmahal. Oo. Gibson ng Gibson. Kulang na lang, buti na lang di ako nagbigay ng motor. O pagkakamala na rin ako. Pero, you know, if you're in love, ganun talaga yung atake sa puso. Hindi yung yung namatay na tsugi, yung kumbaga, iba yung ignite mo na iparamdam mo yung concern and pagmamahal mo. Kasi ako nung mga bata pa kami, ang sinasabi ng nanay ko, dapat mag-aral kayo mabuti para may marating kayo and hindi kayo aapihin. So, ganun din yung gusto kong goal na mangyari, yung ma-achieve ni Jem na makapag-aral. Kasi Jem is very smart. At marami akong natututunan sa kanya na hindi ko alam. Parang sinabi mo, tama talaga yung decision na ikaw piliin, ha? Very smart. Smart talaga kasi akong pinili niya. Diba? So, ramdam namin na mahal mo si Jem. At ito yung patunay. Jem, mayroon ka bang something dyan na daladala? Para mabalikan yung hindi ko alam yun, ha? Kaso mga parang lang to. Parang naiiyak na si Jem. Hindi to lahat. Ano yan? Anong meron? I-focus natin ng konti. Hindi ko alam, may mga ganyan ka pala, ha? Ano yan? Ito, mga letter. Bigay namin sa inyo mamaya para makunan nyo. Okay. Love letter sa mga gift niya. Okay, anong meron? Anong meron? Basahin mo. Kasi naiiyak kasi hindi ko na rin ginagawa. Hindi ko na maalala yan. May mga ganyan pala ako dati, Ito. Iyak na si Jem? Sinesave niya, ha? Oo. Hindi, yearly meron. Okay. Anong meron dyan? Sige nga. Ay, alam ko na ba't nahinto yan. Nagalit ako doon sa flower shop. Gusto mo malaman yung kwento? Totoo. Valentine's. Ito yung kanabang... Hindi. Iba. Valentine's Day, nagtataka siya kasi every Valentine's may flowers ako sa kanya, eh. So, doon sa panahong yun, tumakbo na yung Valentine's Day. The next day, wala pang bulaklak. Laking sina. Galit na galit ako doon sa flower shop kasi tumanggap ng marami, hindi kayang i-accommodate. Ang panghuli ka. Oo. Hindi lang naman ako ang nagalit sa kanila kasi may mga nabasa rin ako mga customers, kliyente na maghihiwalay na raw sila ng jowa niya. kasi late dumating. Kasi pag A15 dumating, ibig sabihin kabit. Oo. Matagal ako nag-order na prior kasi alam ko yung mga ganyan, advance. Dumating parang the next day na. Nagtampo pa nga siya noon. Talaga. Pinakita ko sa kanya yung resibo, babe. I'm sorry. Ito na yung resibo. Matagal nang bayad, hindi dumating. So kailangan mong mag-explain sa kanya? Oo, kasi nagtampo siya, eh. Okay. So, bagay, no? Kasi nga, yan nga. Kasi alaga siya sa mga flowers. Talagang... meron? Nadoble. Oo. Sa sobrang hiya ng flower shop, dinoble nila yung bulaklak. Dumating uli after another week, may isa pang bulaklak. Next week. Bumawi naman sila. Pakita natin. So, ganyan akong magmahal. Ikaw na lang daw basahin mo nga, Papa Dudut, kung naaalala mo pa at kung tama yung pangalan kay Jem talaga yan. Oo. Ano ba yan? Wrong grammar, Papa Dudut. Happy Valentine's Day. I will always love you, protect, guide, and grow old with you. Ayan, ganyan ang mga message ko. I will always love you, Jai. So, pag ako'y naglalambing, ang ginagamit ko talaga ay Jai kasi ako'y Jairus. So, Jai lahat dyan. We love you, babe. Happy Valentine's Day from Babe, Kite, and your cute twins. Ito na lang recent na yun. Recently lang. Babe, Jem, I love you so much. Jairus. Yan, Jai. Jem, bakit kanina hindi mo na napigilan yung luha mo? Anong meron habang binabalikan mo yan? Ang bigat doon ng mic. Sobrang appreciated. Tsaka na-touch ako. Lagi.
Ano yung hindi namin alam? Kasi si Papa Dudut talaga, love stories, yung mga love letter. Pero ano yung something about Papa Dudut na ikaw lang yung may alam, na hindi namin alam na karelasyon si Papa? Kasi si Papa Dudut, alam namin. Klaseng ano daw ako? Kung kaya niya ipagyabang sarili niya, kaya niya yan. Ikaw, pero iba yung point of view ni Jem. Sino si Papa Dudut yung hindi namin alam? Very siya, futuristic. Gusto niya may plan siya parang after 5 years, ganyan, 10 years, may goal. Dreamer kasi ako eh. Gusto niya na-achieve yung goal na yun. Kumbaga, basta pag gusto niya, ginagrab niya yun, and impulsive siya. Impulsive ako. Kasi hindi, kasi ang katwiran ko sa buhay, bakit ako very aggressive and impulsive, kasi at least na-try ko. Kung hindi namang naging successful, di na-try ko pa rin, di ba? And I know what to do sa next step doon sa pagkakamaling nagawa ko. At saka sayang yung chances. Kaya kung kaya din lang correct. Naman. Kaya kung mapapansin mo, Papa Marky, ang bilis nung paano ko siya niligawan and dinala ko siya sa tinutuluyan ko, kasi nakikita ko na I really want her. And gusto ko na lumaki si Kite na ako yung nakagis ng tatay. And talagang futuristic ako in all way and manner of life. Kasi sa katunayan, kahit yung schooling niya, gusto ko makagraduate siya. Kasi magiging proud yung mga anak namin. Kasi alam ko, iniisip ko noon na magkakaroon kami ng baby. Magiging proud yung mga bata na ang mami nila is graduate of HRM. Diba? Si Kite, let's talk about si Kite. Do you need to explain? Kasi iba yung tatay niya. Ngayon, si Dudut ang sabi niya, gusto kong ako yung maging tatay. Aakuin ko yung responsibilidad. Do you need to explain kay Kite na Papa Dudut is your new dad? Hindi man biologically, pero siya talaga yung tatay sa'yo. Parang hinahanap ba niya yung ex niya? May ganun ba? Paano ba? Hindi, Yung alam ex mo, niya sorry. na. Alam niya na. Tanggap niya naman. Kasi in-explain namin lahat. Even last night, di ba? Kausap ko din si Kate, pinag-uusapan. Pero ano na yun, later na lang nangyari yun. Nung bata pa siya, lumalaki siya na ako talaga yung tatay niya. Iniisip niya. And dumating na lang sa point na kailangan naming aminin nung alam namin na teenager na siya. Kasi alam namin na mas maiintindihan niya. Sige, balikan natin yung usapan kagabi. Paano tumakbo yung usapan? Ano lang, sabi ko, kahit massage mo naman yung paa ko. Gusto mo talaga detalye ano ko yun style ko kasi yun para mapalapit ko siya. Massage mo naman yung paa. Kasi matagal na ako hindi nagpapamassage kasi hindi naman sumasakit yung paa ko Hindi naman talaga sobrang sumasakit Lalo yung paa ko. Lalo na ngayon, mukhang magaan ka na. Gumaan na kasi ako. 15 kilos ang nawala ko, guys, no? So, yun lang, sabi ko sa kanya, kumusta ka na, ganyan-ganyan. And na-open namin uli yung topic na, alam mo ba, kahit nung bata ka pa, ganito ginagawa namin sa'yo. Katulad nung kapatid mo, si Gian, puro ka mami ka ng mami kasi mundo mo si mami mo. Tapos nung bata ka pa, ganito yung nangyayari. Alam mo ba, nung nag-aaral si mami mo, walang mag-aalaga sa'yo. Kailangan namin kumuha ng outsider na mag-aalaga sa'yo for an hour. Then babalik ako from radio. Ako naman na mag-aalaga sa'yo. Sabay kaming susundo kay mami mo. Sabay nating susunduin after school. Yun yung buhay natin before. Tapos dati ganito yung gatas mo. Hindi pa ako mayaman noon. Nag-aam ka pa kahit. Ito yung brand. Tapos ako yung bumibili ng gatas mo. Si mami mo yung nag-i-explain sa'yo, blah blah blah. So hanggang sa napag-usapan din namin about his biological father. Alam mo kasi, sabi ko nga sa'yo, futuristic akong mag-isip. So dumating sa point ng relationship namin ni Jem nung bago-bago pa lang na hindi ako sarado na makipag-communicate si Jem sa kanyang ex kasi alam ko na may responsibilidad yung lalaki doon sa bata. And sabi ko kay Jem, I advise her na kausapin mo yan and hingan mo ng sustento. Not because ayoko magbigay, but because gusto ko lang na walang maisumbat kay Jem na kasi hindi naman kayo nagre-reach out sa akin hindi nyo naman sa akin pinapakita yung bata, etc. etc. So gusto naming for the record, meron kaming katibayan na magsasabi na nag-reach out si Jem para makipag-communicate at magbigay ng sustento. So meron siyang, gusto nyo ipakita na sa screen? No? Meron siyang pinirmahan. May letter.
sa barangay na magsusustento siya. Pero hindi nangyari yun. Ayoko kasing siraan si ex niya kay Kite. Kaya yun yung conversation namin last night. Talagang nangyari na kahit ipapabasa namin sa'yo ha, kasi ayaw namin na baka isipin mo sinisiraan namin yung biological father mo sa'yo. Gusto ko maintindihan mo na dumating sa point ng life namin ni Jem, ng mami mo, na nag-reach out kami sa kanya because ayaw namin, nasisiraan namin siya sa'yo. Kaya lang, syempre, matagal nang hindi nagsusustento, nangako, hindi pa rin siya nagsustento. Then, sabi nga ni Kite, alam ko na yan. Kasi nalaman ko nga na may anak na rin siyang iba. So, investigador din pala si Kite. So, hindi na namin kailangang sabihin or mag-feed kami sa kanya ng mga informations na makakasama doon sa ex ni Jem. Siya na mismo yung nakaintindi. Tsaka, ilang taon na si Kite? 13. Nandun na yung understanding niya ng mga bagay-bagay. 11 years of his life ako ang daddy niya. Na nagtanim ka ng bad information na pwedeng maka-apekto the way he understands things. So nasa screen na po. joke lang. Nasa screen po yung pinirmahan. Okay. Si Papa Dudut kilala. Yung mga grabe, kung gaano ka-heavy, yung mga stories niya on air sa Akala ko yung katawan ko yung heavy nun eh. Ngayon, gumaan ka na. Gumaan na ako ng 15 kilos. 15 kilos. Ngayon, nadadala ba ni Papa Dudut? O pag si Papa Dudut siya, iba si Renz? Ano pagkakaiba ng dalawa, Jem? Sa bahay kasi hindi. More on ano lang siya. Pag uwi niya, mag-e-edit. Ako din ako eh. Workaholic kasi. Work ka talaga. Work pa rin sa bahay. Ganon, magla-laptop siya. Pero pag free time niya, ayun. Wala siyang laptop. Nagbabonding sila, ganon. Nagpe-play, diba? Oo, yung mga bata, I make sure na nilalaro ko yung mga bata. Do yung aking lalaki sa kambal ay mas makamami. Talagang hindi siya papayag na hindi mami magbubuhat. Yun namang girl, sobrang makadadi naman. Na parang ako yung nakikita niyang buhay niya, na mundo niya. Kasi yung aking girl is medyo may adventurous eh. So ako yung tagahagis, sinhagis ko siya. Tuwan-tuwa siya. Gusto niya yung mga ina-acrobatic ko siya. Tuwan-tuwa si Gianna sa mga ganun na hindi niya nagagawa. Mas wild si girl. Yeah. Baliktad. So nakikita siguro ni Gianna na makakasundo ko to kasi binabato-bato ko nito eh. So nakita, actually ang totoo niya, magagalit yata sila, magtatampo yung mga anak ko. Gusto ko talaga ng lalaki na anak, lalaki lang. Nabigyan kami ng boy and girl. So, hindi ko alam na sa girl pala ako mas magiging close. Sige, sundutin natin yun. Pareho ko naman talagang mahal yung dalawa, syempre. Since sa pag-usapan natin yung mga bata, 9 years, Parikoy. 9 years mo inintay na magkaroon ka ng anak. Sobrang haba at hirap ng proseso. So, bigyan natin ng idea yung ating mga listeners at viewers doon sa proseso na yon na 9 years mo tinrabaho to and there, mayroon na tayong kambal. Totoo yan. 9 years po akong nagtatrabaho talaga, magkaanak. Sumakit na po yung likod ko. Hindi, pero dumating kasi sa point namin ni Jem na akala ko may problema ako. Kasi isipin nyo ha, parang 10 years nyo na, 9 years nyo nang tinatry na mag-baby. Pero hindi ka pa rin magka-baby. Ang dami ko din naging girlfriend before na hindi naman nabuntis, di ba? So, nag-iisip ako, sabi ko sa nanay ko, Mami, parang ako yata ang may problema. Ako yung nag-a-assume. Hanggang sa out of nowhere, bigla na lang sinabi ng kapatid ko na magpa-check up ka na. Kasi yung kapatid ko is nurse and pharmacist. Yung asawa niya is doktor. So silang dalawa yung nag-encourage sa akin na magpa-check up. Dumaan ako dun sa proseso na chinek ako physically. Tapos nagsisisi nga ako kasi nauna yung physical check. Sana pala nauna yung sperm count. Kasi yung sperm count ako lang yung makakakita nun, di ba? Tapos ibibigay ko lang sa kanila. So napakita ko na to bago ko nagpa-sperm count. Only to find out na magandang sperm count ko. So talagang okay ako. Then bumalik yung investigation kay Jem. Si Jem na yung magkukwento. Oo, una ultrasound. Meron palang for awareness din pala sa mga girls na minsan hindi lang pala siya yung kumbaga hindi mo alam, hindi lang PCOS, ganon. Meron palang something pa na
mas malala Hidden, dun. Yeah. hidden charges. O kasi inside, sabi ko nga sa kanya, hindi ko di alam kasi even the menstruation is regular, monthly. Talagang okay, normal. Yung pala may something sa loob. Tapos nagpa-ano kami, sa St. Luke's, nagpa-check kami, yun nga, na nakita na ang lumabas merong bilateral na hydrosalpinx. Ibig sabihin yung both ng fallopian tubes is dilated. Namamagana with water. siya. So, ang mangyayari po nun, in layman's term, kapag namamagana ang fallopian tube mo, wala nang way para pumasok ang sperm ng lalaki. Hindi na sila magmi-meet. Kasi wala kanya. na yung, doon sila Mamatay na yung magmi-meet. sperm. Yes. Okay. Babalik lang yung sperm palabas. Malulunod kasi siya, may water eh. May water inside the fallopian Sila tube. nagsuswim eh. Yes. O babalik sila, parang isusuka siya ng fallopian tube. So kahit anong mangyari, hindi talaga kami magkaka-baby on a natural way, no? So lumabas si Jem, ang ginawa sa kanya, nag-ink test. Ano? Ink test ba tawag doon? So nilagyan ng ink yung kanyang yung kanyang ovary, hindi pumasok sa ovary hanggang fallopian tube lang. Black daw. Black. Umiiyak si Jem lumabas ng St. Luke's. Ako naman naka-hazard sa St. Luke's. Tapos sabi niya, sorry babe, hindi kita kayang bigyan ng baby. Kasi may problema ako sa ovary. Hindi sa ovary, sa fallopian tube. Umiyak ako sa kotse. Tapos sinabi ko, parang pelikula sabi ko, kahit anong mangyari, kahit gaano kamahal yan, magkaka-baby tayo. Lahat ng way gagawin natin, kahit magkano yan. Parang namali ako sa sinabi ko. Ang mahal-mahal pala. Talaga. At saka hindi lang isa. Nag-try pa kayo ng ibang ways. So, we undergo IVF and it's in vitro fertilization. Umiyak si Jem, naalala yata niya. Naku, mahal ba naman? At saka siya, talaga doon. it's physically draining for girls, para sa mga kababaihan. Kaya ang mga babae dapat lalo nating minamahal kasi sila po ang nagbibigay sa atin ng mga anak at sila po ang nag-alaga sa atin nung tayo po yung mga baby pa. Hands-on talaga ang mga nanay. Nakita ko kay Jem lahat ng pagmamahal na ibinigay niya sa mga anak namin at nakita ko lahat ng sakripisyo niya para lang magkaroon kami ng baby. So, may mga turok na ginagawa sa kanya, sa tiyan, sa braso, tapos kailangan pang i-check siya on a every day. On a daily basis. Anong pakiramdam, Jem, na nung sinabi mo kay Papa Dudut na hindi kita kayang bigyan ng anak? Mahirap sabihin. Kasi ang expect ko nga siya baliktad. Akala namin siya talaga. Minsan kasi pala, kahit may sperm ka, minsan low lang. Low count. Kaya siya ng IUI pag low count. Akala namin nga ganun eh. Pero pag hindi, pag tulad nun, sa kanya may problem, IVF na talaga daw. Even si Doc nun kasi ang sabi niya sa akin, dapat sure kayo kasi tedious to. Saka mahal. Expensive. So, How much yung nagastos dito? We're talking about ilang digits to? Umabot kami ng Millions. 5 million pesos. Hanggang for sa panganganak IVF. na yon. No. Hindi, for IVF. Sa Kasi panganganak, 7 million. nakailang failed kami. 6. 6 na beses na nagkaroon ng embryo na pinasok sa kanya. Mas failed yung... Failed lahat. Hindi ko First makapit. 4. Hindi, Oo. first 6. First 6. Failed lahat. Tapos 5 times na transfer. Kasi yung first na transfer, 2 times. 2 embryo. So, 2, 3, 4, 5, isa-isa lang. Tapos lahat failed. Alam mo, every time na hindi ko makapit, nalalaman namin na negative, umiiyak kami ni Jem. Kasi alam namin na yung embryo kasi may buhay na yun. Na hindi lang nag-survive sa kanya. So, yung 1, 2, 3, talagang iniiyakan namin hanggang 4, 5, 6. Parang tinatanggap na lang namin. Parang namanhid ka na sa pain doon sa sakit And hindi ko ma-describe, mailalarawan yung sakit na pinagdaanan namin. Every time na maaalala ko yung suffering. Negative Talagang lagi. it's suffering for us. Tsaka even sa hindi lang emotional, pati sa physical. Kasi mahigpit Sisisihin mo na yung sarili mo Oo, Yun ang yung tipong di ka nararamdaman na ni Jem. gumagalaw. Walang kumakapit. Parang, ba't Tsaka, ganon? pa nagpapa-implant kami ng embryo, nag-hotel kami near the facility para hindi siya matagtag. Ako nga lang naka-wheelchair na nagpa-transfer, di ba? Oo. Pati Naka-wheelchair yun. pa ako. Bumili Yung iba ako hindi ng nag-wheelchair wheelchair. siya, naka-wheelchair.
Tapos diretso kami sa Marco Polo, which is near in the vicinity of the facility. Talagang naka-hotel siya, pahinga talaga. For pero a day, talagang wala. Hindi siya kumakapit. Hindi siya kumakapit. Then eventually, isang araw, sinabi ni Jem na, ano yung sabi mo sa akin nun? Nagpalit kami ng clinic ng IVF. Sabi ko, baka hindi ako hiyang. Kasi sabi ko, parang hindi ako naalagaan. Parang feeling ko, pag nag-text ako, parang may secretary pa. Kasi yung doktor namin nun is, hindi ko nasasabihin yung ospital. Ano siya sobrang sikat siya na doktor. Pero sa sobrang dami ng client, iniintindi niya. hindi na kami masyadong maasikaso. So si Jem na yung nagsabi sa akin na lipat tayo sa iba. Oo. So, paano mo nakahanap yung bago? Nag-search lang ako online. Tapos nakita ko siya na mataas yung fertility rate niya. Tapos sabi ko, try natin. Mag-call ako, tas lahat ng kailangan. Pinasa namin. So, mahirap dito, parang start ulit sa scratch. Yeah. Yes. Kasi new doctor. Yeah. Yes, Pero because you cannot bring the IVF pa rin. embryo The embryo from the other facility clinic. papunta sa iba. Bawal. Hindi pwede. Okay. Bawal. So, kailangan kuhaan uli. Yes. Yes. Scratch talaga. Back to Yes. zero. Start Pero ulit. may hope ba? I mean, ito na kasi dumaan ka like 5-6 embryo. Ito, new hope ba? Oo. Ang lagi namin sinasabi doon sa bagong Dok, gawin na natin lahat. Kasi may mga sa mga first, fifth na transfer, may hindi sila ginawa nung doktor namin. We went to Cato Clinic. That's the last clinic na pinuntahan namin. Sa Makati. So, sa Enterprise Building. So, yung unang punta namin sa kanila, 2 yung embryo, nabuhay agad kay Jem. 3 yun na harvest. 3 harvest. 2 yung PGTA tested. Ano ibig sabihin nun? Tinesting siya lahat, even yung X and Y chromosomes niya. Alam na namin yung agad, gender, before pa i-transfer. Nagpadala kami sa Thailand ng specimen of the embryo, a little portion of the embryo na safe na kunin para malaman mo kung may problema sa chromosomes. Kasi minsan, kaya hindi kumakapit kasi may abnormality. Oo. Minsan genetic Kasi usually yung mga naaagas na bata, may problema yon. And we found out na very healthy yung baby. So yung embryo, I'm sorry. So yun, normal pareho. nalaman namin na it's boy and girl and we decided to pursue. I-try lang nung dalawa, diba? Kasi minsan daw kahit dalawa ilagay, isa lang kumakapit. Ay, bakit naging dalawa? Naging twin? Swerte kasi parehong bigla. kumapit sila. Oh! So alam na namin na boy and girl hindi siya. plano na let's do twins, parang gano'n. Hindi Hindi, naman. isa lang talaga. Nagbibiruan lang kami. Okay. Pero syempre hoping kami na parehong kumapit. Pero kung hindi naman at isa lang, tatanggapin namin ng sobrang saya. And ito na ikwento mo, babe, paano mo sa akin ni-reveal na buntis ka na? Nag-PT ako a day before ng check-up, follow-up. Kaya alam na namin. Nagulat nga si Doc, sabi niya, ba't alam niyo na? Doc, nag-PT pa ako kagabi. Pero kasi na nakalagay doon, parang dapat 2 weeks, yun yung sure. Excited kasi kaming malaman. Oo, bumili pa ako sa abroad na mga PT, yung talaga nakaya. Sure Pregnant. talaga. Oo. Talagang in-order ko online, sabi ko para sure na talagang accurate. Tapos nung pinakita ko sa kanya, ayun. Hindi ako nag-react. Okay. I was in the office that day. Nagbo-voice over ako for my YouTube channel. Binigay niya, nilapag niya yung PT na pagkalaki-laki. Hindi ako... May 2 lines, sabi may ko 2 sa lines. kanya. Tinignan ko lang siya. Hindi ako nag-react. Pero nung sa table, doon ka naiyak. Then, Nung bumaba kami. umabot ng almost 30 minutes, bumaba ako. Baka hindi mo pa na-absorb. Hindi. Oo. Kasi sabi ko baka false alarm lang yan. Kasi nasanay na ako ng rejection lagi O puro negative na negativity yung nangyayari dun sa goal namin So ayokong umasa kasi baka masaktan ako. Then pinakita na naman yung PT, sobrang pulang-pulang 2. Oo. Doon ako umiyak. Tapos bago lang yung helper namin nun si Jonah, witness siya. Na, sir, hagulhul ka talaga nun. Hindi mo lang alam. Anong naiisip mo that time na umiiyak ka? Ganun, sabi ko, nakakapagod. Yung pagod ko, ngayon ko lang uli naramdaman. Parang isang bagsak. Kasi hindi ako pagod nung ginagawa namin yun motivated ako to do it with her Mas naawa nga ako sa kanya kasi lahat ng pasakit sa kanya Taga-turok lang ako minsan Naging doktor na rin ako nagtuturok sa kanya. Kasi minsan hindi ko abot. Ako talaga yung magtuturok. Ang lalaki ng mga syringe niya. So talagang kay Jem, sobrang hirap nung pinagdaanan niya. Matatakot kayo sa syringe. Sobrang lalaki. Talagang kailangan hanggang buto, no? Magpapasa kasi talaga. Hanggang buto dapat yung syringe. So anyways,
parang naramdaman ko yung pagod. Ganun pala yung, Lord, ba't ngayon ako napagod? Ang tagal na. Pagod and saya. Sobrang saya kasi alam kong magkaka-baby na kami after 5 million pesos. Which is sobrang laking pera na hindi naman pinupulot yan. At talagang ano rin kami, naghigpit ng sinturon, no? Para lang doon. Kasi kumbaga wasted money na yung iba kasi hindi naman talaga nag-push through, di ba? So, blessing, we found out na it's twins. At nagpapasalamat kami sa Kato na maasikaso sila. Hindi po to sponsored, hindi po kami binayaran. Talagang kami po ay nagbayad. Oo. And even after, follow up sila. Sila ang nagche-check sa mga babies. Sobrang saya at alam kong boy and girl. Pero may isa pa. Pangatlo? May isa pa kaming embryo naka-reserve na soon magkakaroon pa kami ng naka-freeze lang siya, frozen lang siya. Ay, yung baby. For the information, iba pa yung bayad nung iba pa yun. naka-freeze. Oo. May ano yun, yearly. Doon sa unang facility naman, naka-freezer din yung embryo. May isa pa din. Meron din isa pa. So dalawa. Na pwede pa madagdagan plus 2. Yes. Okay. Nako, grabe. Ramdam ko yung saya. Sabi mo nga, after nung pag-iintay nyo, then ngayon twins. 9 years in the making. Then yung ika-10 taon doon na nanganak si Jem. Pero hindi pa natapos doon yung struggle. Nako, literal talaga na buhay, pag-ibig at pag-asa ang kwento sa atin ni Papa Dudut. Pero bibitinin namin kayo ng konti dahil magbabalik ang kwento ng kilig na hatid sa atin ni Papa Dudut sa ating pagbabalik. May part 2. Diyan ka lang. Balita, trending, tugtugan, trabaho, gadgets, pati ang trip mo. Lahat nagbabago. Pero ang sayang kinagisnan, hindi nag-iiba yan. Dumadami man ang paraan ng pag-e-enjoy, lagi nyo kaming maaasahan. Secure ang bawat cash in at withdrawal, kaya safe ang perang pinagpapaguran. Mas swabe ang access, kaya hindi ka mabibitin sa good vibes. Mula noon hanggang ngayon, magkasalot tayo sa bawat panalo. Kaya nagpapalit-palit man ang uso, isa lang ang sigurado, tuloy-tuloy ang saya kasama ang Bingo Plus, Arena Plus at Game Zone. Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang first live streaming bingo in the Philippines, ang Bingo Plus. Gawing masaya at exciting ang araw mo gamit ang Bingo Plus. Subukan ang inyong swerte dito sa Bingo Plus app. Dahil sa ₱1 lang, maaari ka na maglaro ng iba't ibang games. At para sa mga first-time registrants or users ng Bingo Plus app, meron kayong matatanggap na free registration at Facebook bonus, plus meron pang payday rebate up to 1,000 pesos. Nasa Bingo Plus app na rin ang Pinoy na drop ball and other games na masayang laruin. May chance ka rin makakuha ng jackpot up to 200 times and up to 4,317 pesos bonus for new players sa Pinoy Drop Ball ng Bingo Plus. Para naman sa jackpot prize, may chance kang manalo up to 300 million pesos. Kaya download na the Bingo Plus app now on the Apple App Store or watch our live streaming at bingoplus.com. Packer license ang Bingo Plus, kaya naman safe and secured ang paglalaro mo anytime and anywhere. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa dahil dito sa Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Powered by DigiPlus, one of the 38 companies listed to Fortune Southeast Asia 500 list. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Visit pacor.ph/regulatory or email keepitfun@pacor.ph.